Isang nakakagimbal na balita ang dumating. Ang mga estudyanteng taga-Lima, Peru, na nag-aaral sa prestihiyosong Academia Internacional del Sol ay nakatakdang lumipat patungong Japan. Ngunit sa kalagitnaan kanilang paglipad, biglang nagkaroon ng teknikal na problema ang eroplano at kinailangan nitong mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport na sa Pilipinas. Paglapak pa lang mga estudyante sa lupang Pilipino, nagsimula na ang hindi kapani-paniwalang seryeng mga pangyayari. Wala kaming ideya kung nasaan ang Pilipinas. Ang alam lang namin, ito ay malapit sa China at Japan. Ngunit ang karanasan namin dito ay mas nakakagulat at mas malalim kaysa sa inaasahan naming makita sa Japan. Ani ni Diego Medina, ang 18 taong gulang na Student Council President, kasama ang 24 na iba pang estudyanteng Peruvian. Sa loob lamang ilang araw, nagbago ang pananawang grupo. Ano kaya ang nakita nila sa Maynila na nagtulak sa kanila para kalimutan ang Japan at hilinging manatili pa ng mas matagal? Ang hindi inaasahang pakikipagsapalaran ng mga elite na estudyanteng taga-Peru sa Pilipinas, pakinggan natin ang kanilang kwento. Ako si Diego Medina, 18 taong gulang at ako ang Student Council President sa Academia Internacional del Sol sa Lima, Peru. Ang aming paralan ay isa sa pinakaprestihiyoso at nagdaraos ng taunang educational trip sa ibang bansa. Noong isang taon, sa Europa at bago iyon sa Estados Unidos. Ngayon, ang target ay Japan para sana sa isang linggong paglilibot sa Tokyo at Osaka. Sa totoo lang, wala akong masyadong excitement para sa Asia trip. Sa pakikipag-usap ko sa mga kaibigan, pakiramdam lang namin, okay lang siguro ang Japan. Tungkol naman sa Pilipinas, wala kaming masyadong alam, maliban sa ito ay isang arkipelago sa pagitan ng China at Pasipiko. Noong arawang pag-alis, nagtipon kami sa Lima Airport. Punong-punong sigla ang 25 estudyante at 3 guro. Sa eroplano, usap-usapan lang namin kung ano ang kakainin at bibilhin sa Japan. Ngunit matapos ang mahabang paglipad sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nag-anunsyo ang piloto na may technical issue at kinakailangan naming maglanding sa pinakamalapit na paliparan. Pinabaliksuot kaming seatbelt at biglang naging tensyonado ang buong cabin. Pagtingin ko sa labas, may nakita akong mga ilong lungsod, ngunit hindi ito mukhang Hapon. Muling nag-anunsyo ang piloto, maglalanding kami sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Nagtanong ako sa katabi kong si Chamila na mabilis na nag-search sa telepono. Nasa Pilipinas tayo, sabi niya. Hanggang sa lumapak ang eroplano, inisip ko pa rin na pagkatapos lang ang check-up sa eroplano, tutuloy na kami sa Japan. Siguro isang gabi lang kami sa Pilipinas. Ngunit mula sa sandaling iyon, alam kong nakamali ako. Pagpasok namin sa NAIA Terminal 3, nakita namin ang isang malaking paliparan. Kumpara sa airport sa Lima, napakalawak at moderno ito, ngunit hindi lang iyon ang nakakagulat. Ang sahig ay glossy at ang lahat ng equipment ay mukhang maayos. Ngunit ang pinakanakabigla ay ang attitude ng mga kawani. Nang malaman nilang mga estudyante kami mula sa Peru, agad silang nagalok ng tulong. Karamihan ay perpekto ang Ingles, ngunit may isang kawani na nakasuot ng uniformeng may impluensya ng Filipiniana na nagusisa at sinubukan kaming kausapin sa Espanyol hindi man fluent. Ngunit nakita namin ang kagandahang lobat, malasakit sa aming kalagayan. Kahit sa gitnang emergency, walang nagpakitang inip o pag-aalala, matiyaga nilang ipinaliwanag ang proseso. Sa immigration, isa pang sorpresa. Naintindihan ng opisyal ang aming sitwasyon, ngumiti, at sinabing, "Welcome to the Philippines. Don't worry, you are safe here." Sa Peru, bihirang makita ang ganitong init at personal touch mula sa mga opisyang gobyerno. Habang nahihintay kami sa bagahe, nakita ko kung gaano kaorganisado ang operasyon. Ang mga signage ay gumagamit ng iba't ibang wika, at ang mga information kiosk ay gumagana ng maayos. Ngunit ang mas tumimo sa akin ay ang mga tao. Sa kabila ang daan-daang pasahero na nagmamadali, walang nagtutulakan. Ang lahat ay matiyagang, naghihintay at sumusunod sa pila.
Ito ay isang senaryo na hindi ko inasahan sa isang abalang international gateway sa Maynila. Nang gabing iyon, dinala kami sa isang pansamantalang hotel sa Bonifacio Global City. Wala akong ideya na ang paglalakbay na inakala kong isang transit lamang ay magiging isang life-changing experience. Paglabas namin sa hotel kinaumagahan, ramdam ko pa rin ang shock ng makalye sa Maynila. Nagpasya kaming subukan ang light rail transit patungong Quiapo at Intramuros. Mula sa pagpasok namin sa istasyon, ibang-iba na ito sa Lima. Sa platform, ang nakita ko muna ay ang gawi ang mga tao, kahit rush hour at punong tao. Matiyagang pumipila ang lahat. Hinihintay muna nilang makalabas ang lahat bago pumasok. Ito ay isang uri ng collective discipline na hindi ko inakala. Ang mas nakakagulat ay ang loob ng tren. Kahit siksikan, tahimik, walang malakas na nag-uusap sa telepono o kumakain. Lahat ay abala sa kanilang telepono o nagbabasa. Nakita ko ang mga binata na nagbigayng upuan sa mga nakatatanda. Doon ko unang naunawaan kung ano ang tunay na respeto at paggalang sa komunidad. Ang mismong tren ay malinis at maliwanag. Hindi mo iisipin na nasa ilalim ka ang lupa. Sinubukan ko ang public restroom, ito ay napakalinis, may sabon at may hand dryer. Nang makarating kami sa isang kilalang shopping area, nagulat kami. Sa kabilang pagdagsang mga tao, halos walang kalat sa lupa. Nayak si Chamila. Nang tanungin ko kung bakit, sabi niya, hindi lang siya nagulat sa kalinisan, kundi naantig siya sa pagkakaisa ang lahat upang mapanatili ang ganitong kalinisan. Ang mga tindahan ay maayos at ang presyo ay transparent. Ang mga nagtitinda, kahit nakita kaming mga dayuhan, ay masiglang bumabati. Kahit hindi kami nakakaintindihan sa wika, gumamit sila ng sign language at ngiti upang makipag-ugnayan, isang warmth na lubos naming pinasalamatan. Nang hapon na iyon, naligaw kami. Hindi namin maintindihan ang mga karatula at mahirap i-navigate ang Google Maps sa dami ng side streets. Matapos umikot-ikot ng isang oras, may isang estudyanteng Pilipino na lumapit. Ang pangalan niya ay Miguel Reyes. Naalok siya ang tulong sa perpekto at neutral na Ingles. Pagkatapos naming ipaliwanag ang sitwasyon, binuksan niya ang kanyang translation app at sinimulan kaming kausapin. Hindi lang niya kami tinulungan sa direksyon, ngunit nang malaman niyang taga-Peru kami, nagrekomenda pa siya ang mga pinakamagandang charinderiya sa lugar. Gumugol siya ang sarili niyang oras para tulungan ang mga dayuhan na walang halong inis o pag-alinlangan. Pagkatapos naming magpaalam kay Miguel, kumain kami sa Pinoy restaurant na inirekomenda niya. Dito, isa pang sorpresa. Nalaman ng may-ari, isang tita na may maamong mukha na mga dayuhan kami. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang menu at nagtanong kung gusto namin ng maanghang. Siniguro niyang ang luto ay akma sa aming panlasa. Ang malasakit niya ay parang sa isang ina. Paglabas namin sa kainan, napansin ko ang isa pang bahaging lipunang Pilipino. Ang makalye ay malinis. Hindi lang dahil sa mahusay na cleaning service, kundi dahil natural na hindi nakakalat ang mga tao. Nakita ko ang isang taong kumakain na matiyagang nagdalang balat ng candy sa basurahan. Nang gabing iyon, pumasok kami sa isang convenience store habang pabalik sa hotel. Dito ko naramdaman ang pinakamalaking pagkakaiba sa Peru. Alas 10 na ang gabi, ngunit ang cashier, isang ate-ate na mukhang nasa 20 ay nag-isa sa tindahan. Ang mas nakakagulat, maraming babay ang natural na pumapasok at lumalabas sa tindahan. Sa Lima, delikado para sa babae ang mag-isang maglakat sa kalaliman ng gabi. Ang ate sa tindahan ay masigla ring bumati. Nang sabihin kong galing kami sa Peru, nagpakita siyang interes at sinubukan kaming kausapin sa simpleng Ingles. Habang naglalakad pabalik, napansin ko ang paligid. Kahit alas 10 na, maliwanag ang mga kalye. Sapat ang pagitan mga ilaw. Nakita ko pa rin ang mga nagjo-jogging, nagde-date na magkasintahan at magbabarkada. Ang lahat ay mukhang relaxed at ligtas. Sa ikatlong araw, nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang piling universidad sa Maynila. Mula pa lang sa mga facility, napahanga na kami. Ang mga classroom ay may latest digital equipment at ang library at science lab ay maayos na pinamamahalaan. Ang pinakanakagulat sa akin ay ang culture ng shared responsibility. Sa cafeteria, kahit libo-libo ang estudyante,
Ang proseso ng pagkain ay maayos. Bawat college ay may fixed schedule at ang lahat ay sumusunod. Walang nagtutulakan o sumisingit sa pila. Ang pagkain ay masarap at balanse at ang presyo ay napakamura. Ang katotohanan ito na ang community ay nagtutulungan para sa bawat isa ay nakagigimbal. Pagkatapos kumain, natural na iniligpit ng mga estudyante ang kanilang mga plato at nagsasegregate ng basura. Walang nagutos, ngunit pakiramdam ng lahat na ito ang dapat gawin. Ang plastic, papel at general waste ay tamang hinahati. Ang ganitong environmental consciousness ay napakataas. Nang hapong iyon, nagkaroon ng community cleanup ang mga estudyante. Sa Pilipinas, hindi lang janitor ang naglilinis. Sa ilang paaralan, nagtutulungan ang lahat. Nakita ko mismo kung paanong hinati ang mga gawain. Nagpupunas ng floor, naglilinis ng whiteboard, nagpupulot ng basura. Ang lahat ay ginagawa ng mga estudyante mismo. Dito ko, naramdaman ang kakaibang value ng edukasyong. Pilipino hindi lang ito tungkol sa kaalaman, kundi sa paglinang ng social awareness at responsibilidad. Sa Peru, ang paglilinis ay trabaho ng cleaning staff. Ngunit dito, ang pagpapanatili ng kalinisan ay itinuturing na obligasyon ng lahat ng gumagamit ng espasyo. Nang gabing iyon, muli kaming nakita ni Miguel sa isang 24-hour cafe. Nag-usap kami tungkol sa pagkakaiba ang kultura ng Pilipinas at Peru. Marami akong natutunan. Sabi ni Miguel, ang order at pakikipagkapwa-tao ay tinuro sa kanila mula pagkabata. Hindi ito ginagawa dahil sa mandatory ito, kundi dahil dapat. Ang rules na sa tingin ko noong una ay nakababawas ng kalayaan ay sa katunayan, isang matalinong paraan upang mabuhay ng komportable ang lahat. Nagsimula akong maunawaan. Ang maliit na sakripisyo ng individual ay nagdudulot ng malaking ginhawa sa komunidad. Sa pamamagitan ni Miguel, nagbago ang pananaw ko sa individualism at collectivism. Sa Peru, malakas ang kultura and personal freedom. Ngunit sa Pilipinas, ang personal freedom ay balansa sa social responsibility. Ito ang tunay na tanda ng isang progresibong lipunan. Sa ilang araw ko sa Pilipinas, mas marami pa akong nadiskubre. Sa LRT at jeepney, ang mga kabataan ay kusang nagpaparayang upuan sa mga matatanda at buntis. Sa kalsada, may mga taong kusang tumutulong sa mga wheelchair user. Hindi ito nakataon lang, kundi isang value na nakatanim sa buong lipunan. Sa ika-4 na araw, nagkaroon akong pagkakataong makita ang digital technology ng Pilipinas. Ipinakita sa akin ni Miguel kung paano ginagamit ang teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay. Akala ko, develop lang ang teknolohiya, ngunit may mas malalim pa. Mula sa pag-order ng kape sa umaga, nakita ko na ang kakaiba. Nag-order si Miguel gamit ang isang mobile app bago pa kami makarating. Pagdating namin sa tindahan, handa na ang kape. Hindi na kailangang pumila at bayad na. Ang mas nakakabigla ay ang natural na paggamit nito ng isang ordinaryong estudyante, ganon din sa LRT. Sa halip na card, ginamit ni Miguel ang kanyang smartphone upang magbayad sa scanner. Sa loob ng tren, gumamit kaming free wifi. Sa Peru, madalas makaproblema ang subway network, ngunit dito, kahit sa ilalim lupa, napakabilis ang connection. Nang maghapunan, isa ring karanasan. Nag-scan si Miguel ng QR code sa labas ng restaurant para magpalista sa pila. Pagkatapos ay naglibot kami. Nakatanggap kaming text message ng turn na namin. Hindi na kailangang stupidly pumila. Ang pag-order ay ginawa sa isang tablet na nasa mesa. Digital ang menu na may mga litrato at detalyadong description at mayroong version sa Ingles. Mula sa pag-order hanggang sa pagbabayad, ginawa namin sa mesa. Napakaginhawa. Ngunit ang hindi ko makalimutan ay ang human touch sa gitna ng teknolohiya. Ang mga empleyado ng cafe ay masiglang bumati. Ang mga waiter sa restaurant ay maasikaso. Ang teknolohiya ay hindi pumalit sa interaksyon ng tao, kundi tumulong ito para mapunan ang serbisyo. Nang gabing iyon, sinubukan namin ang isang food delivery app. Ipinakita sa akin ni Miguel kung paano ito gumagana. Sa telepono, maaari kang umorder mula sa iba't ibang restaurant. Pagka-order, maaari mong i-track ang lokasyon ng reader. Sa loob ng 30 minuto, dumating ang pagkain mainit pa.
Ang nakakagulat ay ang reader napakagalang at friendly. Bumati siya ng may opo sa amin at maingat na inabot ang pagkain. Hindi lang siya naghatid ng pagkain, kundi nagbigay siyang serbisyo mula sa puso. Sa mga karanasang ito, naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng digital advancement. Sa ikalimang araw, nakaroon ako ng pagkakataong makilala ang lola ni Miguel. Kahit 80 anyos na, napakagaling niya sa paggamit ng smartphone. Nakakapag-online shopping daw siya, nagpapaschedule ng check-up at nakikipag-video call sa kanyang mga apo na OFW sa ibang bansa. Ibang-iba siya sa mga lola sa Peru. Sabing lola, noong una ay nahihirapan siya, ngunit may mga free seminar sa komunidad. Hindi siya nagpadala sa edad at ang sistema ay tumulong sa kanya para makasabay. Ito ay nakakaantik, ito ang tunay na inclusive society. Naramdaman ko rin ito sa LRT at sa Cali. Nakita ko ang mga wheelchair user na natural na inalayan mga tao. Walang nagutos, ngunit pakiramdam nga lahat na ito ay dapat gawin. Ang ganitong tanawin ay nagpakita sa akin ang init at maturity ang lipunang Pilipino. Nakaroon din kami ang pagkakataong bumisita sa isang ospital dahil may bahagyang lagnat si Miguel. Mula sa registration hanggang sa consultation, ang proseso ay napaka-organisado. Maikli ang oras ng paghihintay at ang presyo ay makatuwiran para sa serbisyo. Ang doktor ay nagpakita ang malasakit kahit sa akin na dayuhan. Sa pharmacy, isa ring magandang karanasan. Ang pharmacist ay maingat na inihanda ang reseta, ipinaliwanag kung paano inumin at sinubukang ipaliwanag sa simpleng Ingles. Ang ganitong uring personal touch ay lubos na pinasalamatan. Nang gabing iyon, naglakad kami ni Miguel sa Roxas Boulevard sa Maynila. Kahit hating gabi na, maraming tao pa rin ang nag-ehersisyo at naglalakad. May mga pamilya, makasintahan at makakaibigan. Ang lahat ay relaxed at safe. Ang mga facility sa boulevard ay kahanga-hanga. May nakahiwalay na bike lane mula sa pedestrian at may mga benches at public restroom na maayos. Ang lahat ay design para sa ginhawa ng publiko habang pauwi sa hotel. Naisip ko, sa Pilipinas, ang teknolohiya at ang human touch ay perpektong pinagsama. Ito ang tunay na katangian ng isang advanced na bansa. Hindi lang sa yaman o teknolohiya, kundi sa puso ng mga tao. Sa ika-6 na araw, nag-anunsyo ang airline na naayos na ang eroplano at maaari na kaming tumuloy sa Japan. Ito sana ay isang magandang balita. Ngunit ang totoo, kaming lahat ay nakadama ng pagkalito. Ang karanasan namin sa Pilipinas ay napakalalim at gusto pa naming manatili. Nang hapong iyon, nakita kami ni Miguel at ng iba pang estudyanteng Pilipino. Nagtipon kami sa isang makasaysayang kapihan, coffee shop sa Intramuros para sa aming huling sandali. Ang pulong na ito ay ibang-iba sa una. Ang awkwardness dahil sa kultura ay napalitan ng malalim na pagkakaibigan. Uminom kaming Barako coffee at nag-usap ng mas malalim. Ang mga kaibigan ni Miguel ay interesado sa kultura ng Peru. Hindi lang sa Machu Picchu o Nazca Lines, kundi sa everyday life at educational system namin. Ang ganitong mutual respect ay nakakabigani. Sa pamamagitan ng pag-usap, naintindihan ko ang tunay na lakas ng lipunang Pilipino ang malasakit para sa kapwa, ang sakripisyo para sa susunod na henerasyon at ang katatagan na umusad. Ito ang mga key sa pagbuo ng Pilipinas ngayon. Ibinahagi rin ng mga kaibigan kong Peruvian ang kanilang nararamdaman. Sabi ni Chamila, ang nakita ko sa Pilipinas ay ang pagtitiyaga ng mga tao. Hindi sila nagmamadali at sa kabila ng maraming hamon, may joy pa rin sa kanilang mga mata. Sabi ni Marco, ang pinakanakagulat sa akin ay ang bayanihan. Ang mga tao ay tumutulong sa isa't isa nang walang hinihinging kapalit. Nang makita ko ang mga kaibigan ko na ibinabahagi ang kanilang pagbabago, napagtanto ko na ako rin ay nagbago. Ang mga maliliit na bagay tulad ng pila at pagsasegregate ay nagpakita sa akin ng sibilisasyon ng isang bansa. Nagbahagi rin ang mga Pilipinong kaibigan namin ang kanilang pananaw. Sabi ni Miguel, hindi perpekto ang Pilipinas, ngunit may common goal kaming gusto, ang mapabuti ang lipunan. Sabi ni Sofia, itinuro sa amin mula pagkabata ang kagandahang loob. Hindi ito isang pabigat, kundi isang karangalan na
makatulong sa komunidad. Ang ganitong uri na respectful dialogue ay lubos na nakakaantig. Sa Peru, bihira ang ganitong authentic conversation sa pagitan ng iba-ibang grupo. Pagsapit ng gabi, pumunta kami sa isang night market sa Maynila. Punong buhay ang night market, ang mga food stall ay marami at kahit maraming tao, hindi magulo. Sinubukan namin ang mga Pinoy street food, taho, balut, halo-halo. Bawat pagkain ay may kuwento. Ang managtitinda ay napakainit din sa pagbati. Ipinakilala nila ang kanilang mapakain at sinubukan kaming kausapin sa Espanyol. Ang hospitality na ito ay nagbigay sa amin ng warmth. Habang kumakain, nagtanong ang isang kaibigang Pilipino, ano ang gusto ninyong baguhin sa Peru pagbalik ninyo? Nag-isip kaming lahat. Sabi ko, gusto kong ibalik ang civic consciousness na natutunan ko sa Pilipinas. Hindi ko man mababago ang buong lipunan, ngunit maaari akong magsimula sa aking sarili. Sabi ni Chamila, gusto kong magsimula ng environmental education sa aming paaralan upang matuto ang mga estudyante ang kahalagahan ng waste segregation. Sumuporta ang mga kaibigang Pilipino sa aming mga ideya. Sabi ni Miguel, hindi madali ang pagbabago, ngunit kapag may nagpasimula, magkakaroon ng ripple effect. Matapos ang night market, naglakad kami sa Ayala Triangle Park. Kahit gabi na, ang parke ay ligtas. Nakaupo kami sa bench at nagbahagi ang aming mga pangarap. Sabi ni Miguel, pangarap niyang maging guro para maglinang ng mga estudyanteng may international perspective. Nais ni Sofia na magtrabaho sa environmental sector para makatulong sa sustainable development ng Pilipinas. Nang marinig ko ang mga pangarap ng mga kabataang Pilipino, naantig ako sa kanilang passion. Hindi lang sila nag-aalala sa sarili nilang tagumpay, kundi kung paano sila makakatulong sa lipunan at sa kinabukasan ng mundo. Doon ko naunawaan ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi ito ang yaman o teknolohiya, kundi ang puso ng mga tao na gustong pagandahin ang mundo. Kapag ang mga kabataan ay may ganitong vision, tiyak na uunlad ang bansa. Hating gabi na, at oras na para magpaalam. Kahit ilang araw lang, nagkaroon kaming malalim na pagkakaibigan. Nakpalitan kaming contact details at nangako na magpapatuloy sa pag-aaral mula sa isa't isa. Hinati kami ni Miguel sa hotel. Habang nakatingin ako sa mga ilaw ng Maynila, mixed emotions ang naramdaman ko. Bukas, aalis kami sa lugar na ito na nagbago ng aming pananaw patungo sa Japan. Ngunit alam ko na ang Pilipinas ay nagtanim na ang isang buto sa aming mga puso. Ang butong ito ay babalik sa Peru at magpapatuloy sa aming buhay. Ang itinuro sa amin ng Pilipinas ay hindi lang panlabas na kaayusan, kundi panloob na kabaitan at responsibilidad. Ito ang aming pinakamahalagang treasure. 6 na buwan pagkatapos, nag-apply ako para sa exchange student program sa University of the Philippines. Hindi pa man ako fluent sa Tagalog, ngunit ang passion ko ay hindi matatalo. Sa wakas, nakabalik ako. Paglapak ko sa NIA pagkalipas ng 1 taon, naantig ako. Hindi na ako isang turista, kundi isang estudyanteng mag-aaral at makikipamuhay sa lipunang Pilipino. Si Miguel ang sumalubong sa akin. Ang tuwaang muling pakikita ay napakalaki, ngunit nagulat siya nang batiin ko siya sa Tagalog. Ang buhay sa universidad ay isa ring learning journey. Kasama ang mga estudyanteng Pilipino, nakita ko ang galing edukasyong Pilipino. Sa pamamagitan ng mga organization at volunteer work, naintindihan ko ang isip ng kabataang Pilipino. Ngayon, naisip ko, ang hindi sinasadyang paklanding sa NIA ang pinakamahalagang turning point sa buhay ko. Sa pamamagitan ng Pilipinas, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng isang advanced na bansa at nalaman ko kung anong klaseng tao ang gusto kong maging. Ang pinakamalaking aral ay ang paglawak ng aking pananaw sa mundo. Ngayon, may pangarap ako, pagbalik ko sa Peru, gagamitin ko ang natutunan ko sa Pilipinas para makatulong sa pagunlad ng aming bansa. Umasa ako na balang araw, magiging tulay ako sa pagitan Peru at Pilipinas. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa hindi sinasadyang emergency landing. Ang nadiskubre ko sa Pilipinas ay hindi lang ang order at teknolohiya, kundi ang puso, ng matao at ang maturity ang civic consciousness, isang kultura na kusang loob na ginagawa, hindi dahil sa batas.
Ang karanasan ko sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang tunay na development ay hindi ang matataas na gusali o high-tech na teknolohiya, kundi ang pagyabong ang puso ng mga tao. Ngayon, gusto kong maging isang tao na kayang magbahagi ng ganitong kultura sa Peru. Kahit marami pa akong dapat matutunan, naniniwala ako na ang paglalakbay na nagsimula sa emergency landing ay magpapatuloy sa habang buhay. Ang itinuro sa akin ng Pilipinas ay hindi lang panlabas na pagbabago, kundi panloob na paglago. Ang mahalagang karanasang ito ang magiging kompas ko sa buhay. Bilang exchange student, nakaroon akong pagkakataong libutin ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang bawat biyahe ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pakunawa. Ang una naming long trip ay sa Cebu City. Tinawag itong Queen City of the South at mayaman sa kasaysayan. Sumakay kaming eroplano patungong Cebu. Ang efficiency ng domestic travel ay kahanga-hanga. Pagdating sa Cebu, naramdaman ko ang kakaibang vibe kumpara sa Maynila. Kung ang Maynila ay metropolis, ang Cebu ay isang cultural and historical hub. Ang mga lumang kalsada, simbahan, at Magellan's Cross ay nakukuwento ng 400 taon ng kasaysayan ng Pilipinas. Nagstay kami sa isang heritage hotel. Ang may-ari, isang lola na taga Cebu, ay masigasig na nagbahagi ng mga kuwento. Ang Cebu ang duyan Kristyanismo sa Pilipinas, sabi niya ng may pagmamalaki. Sa Fort San Pedro, naintindihan namin ang kasaysayan kolonisasyon. Sa mga local market, nakita namin ang resilience ng mga Cebuano. Ang mas nakakaantig ay ang pagpapahalaga ng mga Cebuano sa kanilang tradisyon. Pagkatapos, lumipad kami patungong Palawan. Ito ang pinakamalaking culture shock para sa akin. Sumakay kami sa bangka patungong El Nido at Coron. Ang tanawin ay breathtaking, ang mga limestone cliffs, crystal clear water at untouched nature. Dito ko nakita ang pura beauty ng Pilipinas. Ngunit ang mas mahalaga ay ang indigenous culture na nakita ko. Nakaroon kami ang pagkakataong makipamuhay sa Tagbanwa at Batak tribes. Ipinakita sa amin ang isang elder kung paano sila nabubuhay ng harmonious sa kalikasan. Sabing elder, ang aming mga ninuno ay nagturo sa amin na ang kalikasan ay hindi pag-aari, kundi ipinahiram lamang. Dapat itong alagaan. Ang kanilang filosofi ay nakakagising. Sa modernization, nakakalimutan natin ang koneksyon sa kalikasan. Nalaman namin ang kanilang traditional fishing at weaving techniques. Ang lahat ay may cultural depth. Ang efforts ng mga indigenous people para pangalagaan ang kanilang kultura ay kahanga-hanga. Sa gabi, sa ilalim ng napakaliwanag na kalangitan, nakinig kami sa mga folk tale at kanta. Doon ko naramdaman ang lakas ng kultura. Ang mga karanasang ito ay nagtula sa akin na mag-isip tungkol sa indigenous culture protection sa Peru. Mayaman din ang aming bansa. Ngunit marami pa kaming dapat gawin. Ang karanasan Pilipinas ay nagbigay sa akin ng reference. Habang nasa Palawan, sumali kami sa isang coastal cleanup kasama ang isang local environmental group. Nakita ko ang marine pollution at ang urgency and conservation. Sabing isang marine biologist, ang dagat ay ang bagaang mundo. Ang pagprotekta sa dagat ay pagprotekta sa ating kinabukasan. Ang aktibidad na ito ay nagpakita sa akin na ang environmental protection ay responsibilidad ng bawat isa. Pagbalik sa Maynila, bumisita pa kami sa mga historical town tulad ng Vigan at Taal Heritage Town. Ang Vigan ay puno ang Spanish colonial architecture. Sa Chales-Arida, naramdaman namin ang kasaysayan. Sabing driver, ang Vigan ay testigo sa pagbabago ng Pilipinas. Sa Taal, nakita namin ang mga lumang bahay na nagpapakita ng rich history at culture. Ang diversity ng kultura ng Pilipinas ay nakakagimbal mula sa Hispano hanggang sa indigenous, lahat ay magkasama. Ang pinakamahalaga ay ang wisdom mga Pilipino na ingatan ang tradisyon habang umaasenso at mag-innovate habang pinapahalagahan ang roots. Ang mabiyaheng ito ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pagmamahal sa Pilipinas. Ang social inclusion at pluralism ay nakita ko. Ang iba't ibang ethnic group at cultural background ay nakakasundo para sa bansa. Ang mga biyahe ay nagtulak din sa akin na i-reflect ang development ng Peru. Paano namin mapoprotektahan ang aming cultural heritage at natural resources habang umaasenso?
Ang karanasan ng Pilipinas ay nagbigay maraming insight. Nagsimula akong magplano sa aking pagbabalik, gusto kong ibalik ang sustainable development concept sa Peru, lalo na sa cultural preservation at community development. Ang mga biyaheng ito ay hindi lang nagpalawak ng aking pananaw, kundi nagpatibay ng aking determinasyon na maging cultural exchange ambassador. Pagkatapos ng exchange student program, nagbalik ako sa Peru. Ibang-iba na ako, hindi lang sa Tagalog, kundi sa paraan ng pag-iisip. Natuto akong tumingin sa mga problema mula sa iba't ibang angle at pahalagahan ang cultural differences. Pagbalik, sumali ako sa mga social activity. Nagbukas akong Filipino Cultural Studies sa aming universidad para i-share ang kagandahan ng Pilipinas. Sumali rin ako sa Education Development Program para ibalik ang social responsibility education na natutunan ko. Ang pagkakaibigan namin ni Miguel ay nagpatuloy. Nagpaplano kaming youth exchange program sa pagitan ng dalawang bansa. Sa 5, sinimulan kong i-apply ang Filipino lifestyle, sumali ako sa community environmental cleanup, sumusunod sa public order, at tumutulong sa mga nangangailangan. Maliit man ang pagbabago, naniniwala ako na magkakaroon itong chain reaction. Nang makita ang pagbabago sa akin, naging curious ang aking pamilya at mga kaibigan tungkol sa Pilipinas. Marami ang nagpaplano na pumunta sa Pilipinas. Ngayon, naghahanda ako para sa graduate school sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng mas malalim at makatulong sa relasyon ng dalawang bansa. Ang hindi sinasadyang emergency landing ay talagang nagbago ang aking life trajectory. Kung hindi dahil doon, hindi ko makikilala ang magandang bansang ito. Ang pinakamahalagang itinuro sa akin ang Pilipinas ay, ang tunay na progress ay nagmumula sa panloob na paglago, hindi sa panlabas na kayamanan. Kapag ang lahat ay nagpapakitang malasakit at social responsibility, magiging mas maganda ang lipunan. Ngayon, pangarap kong maging cultural ambassador ng Pilipinas at Peru. Ang simula ng pangarap na ito ay ang emergency landing na iyon. Minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa unexpected opportunity. Ang emergency landing ay naging pinakamalaking suwerte para sa akin. Salamat, Pilipinas. Salamat sa mga warm na Pilipino. Salamat, Miguel. Ang kwentong ito ay magpapatuloy. Ang aking Philippine journey ay hindi pa tapos. Hanggang dito na muna ang kwento. Sana ay mag-iwan kayong comment para kay Diego. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.